Init no. Panahon yan, tapos mamaya hapon uulan ng malakas. Gusto ko lang i-topic habang syempre samantalahin natin pagkakataon na to habang mainit ang araw, maganda panahon. Gusto ko lang pag-usapan natin tungkol sa battery ng ating mga motor. Kasi last time hindi naman last time, meron tayo kasing short video, as in short siya, yung 1 minute sa YouTube. Medyo trendy siya kasi nga doon sa video na yun pinakita ko kung paano natin i-revive yung ating battery. Actually luma na yun, lumang video na yun, pinapalitan na natin siya ng bago ngayon. Pero doon kahit paano, syempre yun yan, na-revive naman natin siya. Parang hirap pala mag-vlog ng ganito, pahinto-hinto tayo, no? Na-revive naman siya kasi nga yun yung ginawa natin doon. Then may mga tanong doon sa comment section na napakarami at susord, ang ganda, no? Yun nga, ang dami, tapos paulit-ulit. Madalas sa tanong, kailan pinapalitan yung battery? Kailan ba talaga pinapalitan? Sa totoo lang, hindi ko alam. Pero yung sa akin, base lang sa experience ko, no? Napalitan ko siya 4 na taon na. Pero I guess actually yun, okay pa yun. Nung bago ko siya palitan, okay pa siya talaga, as in goods na goods. Then pinalitan ko na lang din siya dahil medyo bumababa na rin yung kanyang voltahe. Pag open, diba, syempre makikita mo na agad kung ano yung battery level or yung volts ng yung tawag ito, ng battery mo, yung voltahe ng battery. So nandun na siya sa 12.0. Di ko alam kung kailan pa yun ganun, pero nung nakita ko na ganun na siya, pinalitan ko na. Kasi may video ako na napanood dati pa, matagal na kapag nandun na 12.0 pababa, palitan mo na daw yan. Kasi lalo sa click, malaki ang epekto ng battery sa ating ECU. Observe nyo lang yung battery nyo pagka 12.0 na o mababa na, hindi na siya healthy, palitan nyo na. Syempre kung papalitan nyo, pili na lang kayo ng matino-tino. Sa ngayon nagpalit tayo ng battery na OD o yung OD na ewan ko anong ibig sabihin nun, basta OD, ganun siya. Pagka tingin nyo luma na yung battery tapos mababa na yung voltahe, palitan nyo na. Pero kung yung battery mo naman, what if naman yung battery mo ay bago pero nasa 12.0 pababa, try nyo muna i-charge. So paano nga ba i-charge? Paano naman daw i-charge yan battery, no? So meron dalawang paraan. Una, pwede kayong magpunta sa mga mekaniko, pwede kayong magpa-charge doon kung meron sila, or may nabibili online, parang battery charger siya na may clip siya, may clip, tapos sasaksak lang sa 220. So parang ganun lang, parang mag-charge ka lang ng cellphone, parang ganun lang. Kaya lang di pa ako nakasubok kasi ng ganun, kaya di ako sure kung gaano ka-effective or kung okay ba siya. Pero kung wala akong no choice, gamitin mo yung motor mo para makapag-charge ka. So pag si-charge ng battery, syempre kailangan mong gasolina kasi medyo matagal-tagal to. Medyo matagal-tagal mag-charge ng battery sa paggamit lang ng motor, ano. Kasi imagine kung ano lang ang kinukonsumo, kung 12 volts lang, di ba? Sabihin natin na 14 volts ang pinakamataas ibibigay niyang ng motor papunta sa battery. Yun lang, kaya medyo matagal. Di naman siguro kukonsumo ng 100 pesos. Baga subukan mo lang muna, i-charge mo muna sa motor mo. Pwede mong gamitin kung may rides kayo, pwede kang magbiyahe. Then check mo lang naman yung voltmeter mo sa motor mo kung okay na siya. 13.4 volts lang, umaandar pa yan. So dapat at least 14 volts. Ang ginagawa ko ngayon, kanina hindi ma-open, siniris ko para ma-open, and ngayon naka-start lang siya para ma-charge yung battery. Kanina nasa 13.0 lang to, ngayon
kahit pa paano tumataas na 13.4 yan, maangat siya. 13.8 na from 13.4 kanina. 14 volts na wala na yung indicator. Testing. Goods. Okay. Sa mga walang voltmeter, kailangan nyo yan para ma-check nyo rin talaga kung okay yung battery nyo. Yung sa akin, nung nalobat, sinubukan ko nung una 30 minutes. So hindi pa siya agad umakyat ang kanyang voltahe. So wala naman ako iba pupuntahan, kaya ang ginawa ko, naka-idle lang siya. So doon, inantay ko lang umakyat yung battery o yung voltahe. Automatic rider. Paano naman pag hindi na talaga nag-start ang motor ko? So lobat na lobat yung battery, walang kickstart. Well, kailangan mo ay extra battery. Mayroon kang tropa na may extra battery, or yung gamitin mo yung may tropa, mayroong motor, gamitin mo yung battery niya. Pwede kayong gumamit ng wire, dalawang wire. Syempre kailangan mo pagdidikitin nyo lang yung positive sa positive tsaka negative to negative. And then may konting spark lang yan, pero huwag kayong matakot, normal lang yan. And then subukan nyo i-start yung motor after nun. Then mag-i-start na yun. So tawag doon pag si series o series, pag sinabi na i-series mo yan, so ibig sabihin ganon, pagdidikitin mo lang yung dalawang battery para ma-start mo yung motor mo. Usually ito mapapansin nyo yan sa mga kotse kapag na lulobat yung mga battery nila. May mga kable sila na pinagduduktong-duktong sa battery ng kabila, tapos i-connect nyo sa battery na lobat. So ganon. Sa pag-charge ng battery, siguro kapag nakapagpa-charge ka sa motor shop o sa mga mekaniko, doon makikita naman agad kung anong voltahe na. Pagka nag 12 point something, basta hindi siya bababa ng 12.0 o 12.1, mas maganda kung mga 12.6 or 12.7. yun, healthy ang battery. Pero kung nag-charge ka naman gamit ang motor mo, naka-idle ka or binayahe mo, siguro habang naka-andar yan, iba lalabas yan talaga kasi nga naka-andar nga siya Pwede naman tayo dito o nakabukas yung makina, so lalabas yan mga 13.5, 13 point sabi mga ganun. Siguro pagka lobat 13.0 magsisimula, depende kung anong reading ng battery mo. Sa akin kasi nag-charge ako sa motor ko, parang ganun nga, nasa 13.2, 13.3, ganun yung reading nung naka-start yung makina ko, so naka-idle lang tayo, hinantay ko lang siya tumaas hanggang 13.9, kahit pa paano 13.9, okay na yon. Automatic rider, paano kung sumobrang taas naman yung yung battery reading ko, yung voltage reading ko? Nung in-start ko, naging 14.5 hanggang 15. Oh. Well, kapag ganun, overcharge siya, pa-check mo na yung motor mo kasi baka mainit na, parang sobrang init na, kaya nag-overcharge. Usually sa ganyan naman, hindi problema ng battery yun, problema ng motor yun, kaya kailangan mo talaga ipa-check kung anong problema ng motor mo. Grabe yung laki ng dilim. Yan naman tayo, sabi ko nga kanina, panahon yan, tapos mamaya hapon uulan ng malakas, tapos ngayon ayan, ganyan na may parte doon ng parang umuulan na yata.